Hello, Team Authentic all over the Hi world! guys, bayong gabi sa inyong tanan. Kamusta naman kayo dyan? Anong latest sa inyo? Sa amin ano bang bago? Bukod sa kulay ng buhok ko, Bukod sa kulay green na buhok na Enzo, ano bang latest sa atin? So, gagawin natin tong tsikahan na to para may mapagkakitaan kami. Charot! Makuha namin yung pinambayad sa travel tax. Charot lang. Hindi, kasi di ba kapag ka nagla-live kasi tayo, maraming mga questions na hindi namin siya masagot ng mahaba. Kasi syempre kapag ka-live tayo, ang dami kasing mga comments. may mga nagpa-pop up. May mga bagong nagpa-pop up. questions, So kapag di ba? kasi sinagot namin ng mahaba yung mga questions, ang dami naming matatabunan na tanong or yung mga pag-greetings, ganyan. Kaya ang nangyayari, dahil hindi namin siya nasasagot ng mahaba, paulit-ulit yung mga questions. So, eto, kwentuhan muna tayo. So, imagine niyo lang, nanonood pa rin kayo ng live. Tama, no? 6 months na pala kaming full time. 80% full time. Oo. So, ang tanong nila, pinagsisihan daw ba namin? Hindi daw ba kami napapagod? Kasi nakikita nila, lalo na yung mga nakakasalubong natin sa airport, hello, kamusta po kayo? Hindi pa nga natatapos yung series, tapos nagugulat sila, nandito na naman tayo sa airport, nakikita na naman na, palipad na naman. So, hindi daw ba kami napapagod? Kamusta daw ba yung business? Hindi daw ba kami nanghihinayin sa nawala sa amin? So, lahat yan sasagutin natin today. So, simulan muna natin nga pala. Ito rin kasi paulit-ulit itong tinatanong sa atin. Lalo na dun sa live ko makikita ninyo, open daw ba kami sa mga collaboration with brands. Ganyan. And then, meron din nagsasabi na, bakit parang wala namang nag-o-offer or may nag-o-offer ba? Ganyan. So, paano ba namin siya sasagutin ng ng honest na hindi naman kami malalagay sa alanganin. I mean, kasi ganito yan, yung mga collaborations kasi na ganyan, masyado yan sanang confidential. As much as possible, dapat yun confidential kasi business yun eh. And then, dapat siyang maging confidential kasi sa totoo lang, wag naman kayo magagalit or baka mayabangan kayo sa amin. Ang totoo kasi, may mga nag-offer sa atin, awa ng Diyos, siguro kulang-kulang 10 or 10. Wala pa kasi tayong inuuuhan. So, ayaw na namin siyang i-post kasi hindi naman nagka-close deal. Tinanggihan nga natin. So, nakakaya naman na for the sake nga na sabihin lang na meron tayong collaboration, may pagmalaki lang namin sa inyo or may pagmalaki lang sa mga bashers natin, ipopost namin doon yung mga brands. Tapos, ang ending, hindi naman siya natuloy kasi nga, tinanggihan namin. So, for example, may mga nagkipag-collaborate sa atin ng mga eSIMs. Ganon. Oo, ano pa ba mga nag-collaboration sa atin? Hotels, Transfer. Airbnb, transfers. Alam nyo guys, nakakaloka. Pati nga yung tawag doon, yung microphone na sa yung sa may ilalagay sa laptop or yung mga, yung pailaw. Ring light. Ring lights. So, meron din ganon. So, hindi naman namin siya tinatanggihan because hindi namin gusto. Pero, for example, yung ring light, ganyan, yung mga microphone, hindi naman namin kasi siya totoong ginagamit. Ayaw naman namin mag-promote sa inyo ng something na hindi naman namin ginagamit. So now, ngayon, meron tayong kaisa-isa na ini-entertain pa, under negotiation yan. So, isa siyang theme parks sa sa Asia na lang. Huwag tayong magbigay ng bansa kasi kapag kunyari sinabi naming Japan, ilan lang ba theme parks? Dalawa. O, sa Hong Kong, dalawa din. So wag na Singapore, isa naman. So wag na natin sabihin. So merong isang theme parks. Syempre gusto namin. But meron kasing mga kailangang ayusin ng kaunti kasi meron din akong nabasa na meron sila ibibigay na parang 300 words yata yung na kailangan namin sabihin. So, parang scripted siya. So, alam nyo naman, allergic ako sa scripted. So, yun, yung mga ganon. So, meron naman tayong wino-workout. Meron naman tayong hindi tinatanggap simply because ayaw naming mag-endorse ng produkto. Una, na hindi naman namin totoong ginagamit. Pangalawa, na hindi pa namin nasusubukan. And then, lastly, alam namin na hindi naman kayo makakatipid or hindi sulit. Ganun siyang kasimple. So yeah, for example, yung transfer halimbawa sa Boracay, ang dami sa amin yung nag-o-offer kasi nga, parang sinasabi na, itry nyo naman yung yung arranged transfer, yung ganyan. So, hindi kami maka-oo kasi the truth is,
hindi naman namin siya ginagawa. So, di ba, ayaw naman namin siyang i-promote for the sake na makalibre lang kami or mabayaran lang kami. So, ganun siya. Sabihin nyo na ang yabang nitong mga tong liit-liit pa, ganyan na sila. Pero ganun talaga. Basta ganito, hindi kami tumatanggap ng collaboration na saliwa sa paniniwala namin, sa way natin mag-travel at hindi pa natin nagagamit. So, ayan. So, again, yung first question, meron bang open ba kami sa collaboration? Yes, we are not closing our doors. Nagkakataon lang na yung mga na-offer sa atin, hindi siya align. Hindi tugma sa gusto namin gawin, sa paniniwala namin, sa way natin mag-travel. Kaya hindi tayo nagkaka-close deal. So, ayun lang yun. So, awa naman ng Diyos. Meron naman, pero ayun nga, siguro baka hindi pa talaga, naghahanap pa tayo nung talagang para sa atin. Yung swak na swak sa atin. Next naman, ito pa ulit-ulit din tong tinatanong, open din daw ba kami sa collaboration with other content creators. So, ang totoo kasi, syempre kung kami, playing safe kami, pwede namin sabihin, yeah, we're open, ganyan. Para masaya, ganon. Pero ang totoo kasi, ayaw namin kayong bigyan ng false hope. Alam nyo yun, nasasabihin namin, yes, open kami, ganyan. Ang totoo kasi, number one, wala naman kasi talaga nakikipag-collaborate sa amin. Alam niyo naman kami, honest kami, never naman kasi nagkaroon ng collaboration. Wala namang nag-offer, walang nagtangka, walang nag-reach out. Kami naman, hindi rin naman namin siya gagawin kasi nakakahiya na ang liit-liit namin tapos makikipag-collaboration kami. Di ba? Parang nakakahiya naman kung makikipag-collaboration kami halimbawa sa mas malaki sa amin, ano mabibigay namin sa kanila? And then, ang totoo, knowing us, mukhang mahihirapan kasi nga, ang hirap makipag-collaboration kasi hindi mo naman kilala talaga. Di ba? Siguro mangyayari yun. For example, meron kami content creator na nakasabay sa isang biyahe na hindi kami pareho nagbablog, nagkakwentuhan, ganyan. Tapos tsaka palang pinaplano yung collaboration. Baka pwede siya. Again, hindi rin naman close yung doors namin for a collaboration with other content creators. Pero wala talagang nag-offer, walang nagre-reach out, and then kami nahiya din naman kami mag-reach out kasi ang liit nga anong channel natin, parang ang job pa naman ng peslak na. Baka mahuyo tayo. Baka mahuyo. Baka mami, we are Enzo and Mel or go with Mel, huyo. So, ayan. So, and then iniiwasan na rin natin as much as possible na magbanggit ng mga pangalan ng mga content creators na iba pa. Kasi guys, parang nga 'di ba, malayo tayo sa issue and baka nga kasi isipin, ginagamit natin yung pangalan ng content creator na yun. Yes. So ngayon, hindi na kami nagbabanggit kasi baka mamaya. Yun, ang hirap kasi. Para safe na rin safe tayo. na lang tayo. Ang gusto na naman natin, mabuhay tayo pare-pareho ng tahimik. So gawin na lang natin tahimik yung channel natin. So the more kasi tayo nagbabanggit ng iba't ibang tao, the more pa nila tayong mapapansin. Baka sabihin, naninira, nagko-compare. So yun ang iniwasan namin. Unlike before, napaka-vocal namin pag sinabing, si ganito, magsasabi kami about that person, pag sinabi ganito, magsasabi kami ng ganyan. So yun, so ngayon, kung mapapansin nyo, never na kaming nagbanggit na kahit sino pang content creators. Kasi nga, yun, medyo umiiwas na tayo para wag tayong malagay sa issue. Hindi tayo mapag-initan. O, ito pa, lagi rin tong question. Anuhin na natin to? Tuhugin na natin to. Na-invite ba kami sa mga events? Bakit hindi kami nanonominate? So, ito sagutin na natin diretso. Okay, na-invite ba kami sa mga events? Ang totoo, hindi. Oo, nag-isip ako kasi baka mamaya meron. Hindi, for example, iniisip ko kasi ano bang mga events yung ibig nyong sabihin? Ang dami kasi. Pero wag na din tayo mag-name ng mga events, pero for sure alam niyo naman lahat na yan. So siguro kung merong 10 events, siguro na-invite lang tayo ng dalawa lang. Pero it's either hindi tayo po pwede or nagre-refuse tayong pumunta. So na-invite naman po tayo. Pero ayun nga, ibang guys, ang hirap kasing i-explain, pero kung kilala nyo kami, maintindihan nyo kami na ganito na lang. For example, hindi naman lahat ng nag-beauty queen, gusto niya, pagka nag-beauty queen siya, pagka nag-Miss Universe siya, gusto niya maging artista. Diba? So, ganun din siguro yung mga hindi naman lahat ng nagba-vlogs, kasi gusto nilang sumikat, or gusto nilang makilala sila as ganito. Alam niyo naman yan, hanggat nung simula pa lang, na kaya kami nag-vlog kasi gusto lang namin mag-travel. Yun lang talaga siya. So, yun lang talaga yung gusto namin gawin. So, yung, yes, kami na yung may kasalanan noon ha, parang
hindi kami sanay nung socialize, ganyan, yung magbibihis ka, mag-aayos ka, tapos pupunta ka sa circle na hindi mo naman masyadong kakilala. Merong ganong tao, pero kailangan natin maintindihan na hindi naman lahat ng tao ganon, 'di ba? So, yun lang. So, kaya maraming salamat doon sa mga naiintindihan na kami now. Kasi dati parang sinasabi, sayang yung opportunity, sayang yung pagkakataon. Nakakapanghinayang yung pagkakataon tsaka opportunity kapag gusto mo yung isang bagay tapos hindi mo siya pinuntahan. Totoo. Sa amin naman kasi, in the first place, hindi naman namin gustong umattend doon, kaya hindi siya nakakapanghinayang for us. But again, ang bottom line here, hindi tayo nagko-close ng. So merong panahon na darating tayo diyan. And then yung nomination naman, to be honest, syempre, guys, kailangan natin accept yung katotohanan na maliit pa tayo. Huwag kayong masasaktan pag sinasabi namin sa inyo na maliit pa tayo. Alam namin minsan, syempre sa sobrang love nyo na kami, parang kayo na-feel bad pag sinasabi natin na maliit tayo. Pero yun yung totoo. Para sa amin, yung mga subscribers counts na yan, para ano lang yan, just a number lang for us. Pero pag sa business kasi, titignan talaga Sa yung business kasi number. talaga, numbers is Oo. very important talaga. Yes. So again, baka mahuyo tayo. So, tanggapin na natin yung ganun. And hindi naman nga tayo naghahabol sa ganun. That's why, para sa amin, maluwag siya sa amin. Oo. So, minsan ang mahirap lang explain sa inyong mga super protective sa amin, super love kami, kasi lagi na lang, deserve niyo yan, dapat kayo nandyan. Alam niyo, pag sinasabi niyo yan sa amin, nahihiya din kami. Kasi alam namin, at the back of our mind, may mas deserving din naman sa amin na hindi rin naman nominated. Parang ang jobs naman ng PESLAC namin na sabihin na mag-question. Oo, na, ay kami yung ganun? kasi alam namin na meron doon na wala sa list na super deserving din kaysa sa amin. So, ganun siya. So, yun. So, yun na isipin yung mga nomination. Again, pag na-nominate pa tayo, i-invite din pa tayo, a-attend na naman tayo. Ayaw nga namin umatin sa mga ganyan. So, hayaan na natin yan. So, ayan. So, malinaw na yan. Yes, may mga times na nai-invite tayo. Pero most of the time, hindi tayo nai-invite because let's face the reality, maliit pa talaga tayo. And kailangan natin yung tanggapin. And then, meron naman tayong mga, siguro kung titignan, parang simple wins or simple... Silent wins ba tawag doon? Silent wins Ganon. or parang maliit na success, ganyan. Na hindi rin naman natin kailangan pang ipagmalaki. So, pero sige, just for the ma-feel good lang kayong mga Team Authentic natin. For example, last April, doon touch kami kasi hindi na namin sabihin kung anong lugar. Yun na lang. Merong DepEd na Department of city, Education, Department of Education, kinontak kami kasi gusto nilang kumuha ng mga clips doon sa videos natin. So, ibig sabihin yung pala na-appreciate nila tayo. Ako kasi, doon kami natutuwa kasi ibig sabihin, yung content natin yung nagugustuhan. So yun, hindi na rin namin yung pinost kasi parang hindi naman kasi yun hiningi publicly, hindi naman sila nag-ask publicly, so private siya. So, hindi na para i-post pa namin, para lang ipagmalaki na, may ganun. Ay guys, may ganito tayo na ganun. Oo, merong na gusto tayong interviewin, ganyan, na hindi rin naman, basta gano'n, ang hirap. So, basta isang example lang kasi para hindi na natin mabuksan yung mga dapat private naman talaga. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng example para nga sa inyo na ma-feel good naman kayo na may nangyayari din naman pala sa kanilang progress. Oo, meron naman. Pero yun nga yung mga bagay na hindi naman na natin kailangan hindi natin makailangan makipagsabayan na halimbawa si content creator A nag-post na meron siyang award na ganito, meron siyang ganito, kailangan din nating mag-post. Paano kung totoong wala naman? Diba? So, ano ipopost natin for the sake of may pagmalaki lang namin yung sarili namin. Pangalawa, kung meron man, kung private kasi siya, malaki kasi guys yung respeto namin sa privacy ng bawat isa. Yan, for example, sa brands, ayan, kung private siya pinag-usapan, hindi namin siya i-disclose sa inyo. And then, yun din, yung mga ganyang collaboration, gusto namin kung mangyayari siya, tsaka nyo lang siya malalaman kasi nangyayari siya, mapapanood nyo siya. Pero yung nangyayari sa likod na pinag-uusapan pa lang, hindi namin yun sa inyo sasabihin. Ganun siya. So now, eto na, pumunta na tayo dun talaga sa may pinaka-question. Oo nga pala, 6 months na tayo. Kasi yung first question kasi parang first two kasi parang yung nagbavalidate ang pagiging content creator natin. Oo. Hindi naman natin kailangan ng validation. For us syempre,
again, siguro nga kasi business to, so minsan kailangan din talaga ng validation sa ibang tao. But for us kasi, hindi kasi yun yung goal natin. Oo, gano'n. So anyways, dumiretso na tayo dito. Ito lang namin pinaka-purpose ng ating vlog. So sa 6 months, grabe. So kamusta ba kami dun sa 6 months na yun? Napapagod na ba kami? Ayaw na ba namin? The Oo. truth is, yes naman, napapagod Oo, naman kami. nakakapagod, pero nakaka-enjoy. Yes. Alam nyo, nakakapagod siya kasi yung palang halimbawa na hindi ka pa tapos sa isang travel, nagpaplano ka ulit ng isa pang travel. So, sobra siyang Ang nakakapagod. nangyayari nga, di ba? Hindi pa nga nangyayari isang travel. Nandun na kagad tayo sa pagpaplano sa one. next. Oo. So, ganun siya. So, nakakapagod siya. And then, imagine niyo yung totoo ngang nagta-travel lang, napapagod pa. Paano pa tayo na nagta-travel na at the same time, kailangan pa natin gumawa ng content. So, nakakapagod siya. But, hindi kami sumusuko simply because parang ang kapal naman ng mukha namin. Guys, alam niyo ba na pinangarap na namin to before the The pandemic pa. pandemic pa. Tapos ibinigay sa amin yung pangarap namin. Tapos magrereklamo kami na Totoo, pagod di ba? kami. 'Di ba? Parang hindi yun mangyayari. So napapagod kami, yes, pero na-enjoy pa namin siya. 6 months pa lang ang anong binigay natin? 2 2 years. years. So ibig sabihin nasa 1/4 pa lang tayo, 'di ba? Oo. Now, ang question, nanghihinayang ba kami na binitawan namin yung bakod, yung business namin? So sa Enzo tanungin natin kasi sa kanya naman nakapangalan. Oo, syempre kasi yung kita. Di, joke lang. Hindi guys, syempre hindi kasi binigay ko naman yung tindahan dun sa kapatid ko na yung kapatid ko, siya yung naiiwan sa tindahan before nung hindi pa namin siya binibitawan. Kumbaga siya yung humahalili before. And naisip naman namin na it's about time naman dun sa kapatid ko na siya naman yung kumbaga mag-start ng buhay niya. Kung kasi we're good na, I mean, hindi naman kami mayaman, pero sa amin, parang okay na kami para gawin naman yung pangarap namin na yung kapatid ko naman yung mag-umpisa para doon sa tindahan. Yes. So, kumbaga ngayon nga, ang ginagawa namin, may times na lagi namin siya sinasama Oo, kapag ganon. nandun kami. Kasi, kumbaga, di ba alam niyo naman, ang pinakagusto natin, maka-inspire Inspire. tayo. Hindi lang sa vlogging, pati sa ganon. Gusto namin siyang ma-inspire na, syempre, ang tagal na rin, batang-bata, medyo bata pa siya nung nakilala niya kami. Kasi Oo. 10 years na kami na yun. So, nakita niya kung gaano 12 kami. years na tayo. 12 years na pala, sorry. Tignan mo, huminto na ako sa 10. So, ibig sabihin, nakikita niya yung kung gaano kami kahirap Hirap, before, as in ganon. super hirap. So at least nakikita niya na, posible naman pala na yung from super hirap, maging medyo mahirap na lang. Charot. Oo, so ganun. Siyempre, ini-inspire namin siya na kung kami nga, kahit pa paano nakarating kami dito, kaya mo din yan. So Ganon. ganun siya. So hindi. And then yung kita kasi, hindi yun nga, sinasabi ng Lens, hindi naman kami super yaman. Pero guys, sa totoo lang, baka sabihin na naman mayabang tayo, pero bahala na kayo. We have enough. I mean, ano't ano man mangyari, hindi sobra, pero sure kami na kaya uli namin magsimula ng buhay namin after nito. Kasi, kumbaga, bago namin to ginawa, shinure muna namin sa sarili namin na meron kaming fallback, Ganon. ganyan. And then, ayun, kaya uli namin makapagsimula. Simula. Kasi hindi naman kami sanay sa marangyang buhay. So, kung ano yung meron kami ngayon, na pinaghirapan naman namin yan over the years na nagtatrabaho kami, 12 years na nga, sabi nga ni Enzo. Siya 12 years, ako nga, Diyos ko, mas matanda sa kanya 10 years. So, imagine, mga 20 years ako. So, mga 20 years na pala ako nagtatrabaho. Yung mga naipon namin na yun, enough na yun para kung magsisimula ulit kami na buhay. Kaya huwag kayong mag-worry sa amin. Again, huwag kayong maawa sa amin. Kasi yung kinikita naman natin dito sa YouTube at saka sa iba pa, sapat naman yun for our travels. Hindi naman nagagalaw yung savings namin. Hindi naman nagagalaw yung kumbaga, ang hirap naman kasi alam nyo guys, merong savings tapos meron dito na parang for business ulit. So Okay. hiwalay siya. So meron kami ditong savings, tapos meron Yung dito for for business business. ulit. Ito yung fallback namin kapag hindi na nag-work Oo. itong ginagawa namin or napagod na kami, nagsawa na kami. So meron naman Nakabukod yung savings dun sa Oo. fallback So wag namin. please, wag kayong maawa sa amin. Ano siya talaga, nakaplano na to lahat. Well-planned yun. Well-planned. Hindi ito yung yung instant oo, ganun. at saka hindi ito yung akala kasi nila sisikat na sila kaya hindi siya ganoon. So napag-isipan tong mabuti and we are fine ano't ano man ang mangyayari. Kaya tingnan nyo guys ha, maganda na rin siguro na kahit papaano before pa itong pagbablog namin, ang yabang na naman pero kumbaga parang established na kami as a person, established na kami as businessman siguro. So kumbaga, hindi
hindi kami umaasa lang sa vlogging. Ganon. Kumbaga, ganun siya. So, kung ano man, kumbaga yung vlogging, isa lang siya sa mga naging sideline namin, ganyan. So, Kumbaga ang nangyayari kasi, kaya tayo nagba-vlog kasi nagta-travel tayo. So, yung vlogging, hindi namin siya tinitignan na parang, as in, career na parang, titigil kami mag-business kasi magiging business na namin. Ito ng vlogging. Walang ganun. Diyos ko guys, napakamahal mamuhunan sa vlogging. Kasi sa may tindahan, halimbawa sa tindahan namin, eto lang yung puhunan mo. Tapos na yun. Oo. Ito kasing vlogging, syempre, travel vlog yung ginagawa namin. Hindi naman kami nag-a day in our lives. Kung nag-a day in our lives, malaki matitipid namin. So kasi kailangan namin mag-vlog, mag-travel. So kailangan namin bumili ng ticket, kailangan namin mag-hotel, ganyan. So ibig namin sabihin, yes, kahit kumikita kami ng malaki din yung gastos. So hindi namin ito tinitignan na business, guys, na parang kikita kami. So again, kaya kami nag-vlog kasi gusto naming mag-travel. So yun yung priority. Ang priority namin, mag-travel, makapag-travel, and then, tsaka kami mag-vlog. Yun siya. So again, yes, hindi kami nagsisisi kasi gusto na namin bigyan yung sarili namin ng pagkakataon na matupad namin yung pangarap namin. Exactly. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Minsan, merong sa taon, for example, iba-iba kasi tayo ng ng timing. Oo, for example, merong 21 pa lang natupad niya na yung pangarap niya, yung iba 40, yung iba 50, iba 60. Tayo, yung pangarap kasi namin makapag-travel. And then yung pagta-travel, kailangan niya ng lakas ng katawan. So, imagine ninyo kung naibigay sa amin to late na, nasa 50 na ako. So, naibigay ko yung pangarap ko, hindi ko naman ma-enjoy kasi na ako, nag-uulyanin na ako. Tapos, uugod-ugod na ako. So, kumbaga, yung timing niya, napakatama lang nung timing niya. Yung kumbaga, kahit papano, okay na yung buhay namin. Tapos, kahit papano. oo, tapos at the same time, malakas pa yung katawan namin. So, lang talaga, timing lang. Swak na swak yung timing. Kaya nga, totoo siguro talaga na God's timing is always perfect. So, the next question is, natutuwa ba kami sa development ng channel natin? In the first place, may development ba? May gano'n naman sabi, itong mga to, kaya ayaw ko itong mga pinapanood, kahit ka lang, hindi mga mag-serious. Alam nyo, ganito kasi yan eh. Kaya siguro mas less din yung aming disappointment. Actually, wala nga kaming disappointment. Alam nyo kung ano yung disappointment natin? Yung, for example, meron kaming gustong puntahan na hindi natin napuntahan na hindi namin control. Yung, for example, meron kaming gustong puntahang island, halimbawa sa Hong Kong. Tapos, umulan, bumagyo. So, yun yung mga namin, disappointment, frustration. Pero pagdating kasi sa vlogging, to be honest, wali kasi talaga kami expectations. Alam niyo guys, di ba nga, hindi naman kami nagsisinungaling sa inyo. Huminto na kaming magbilang nung nag-10K tayo. Kasi nung nagpipray kami kay Lord that time, ang sinabi lang namin, Lord, gawin niyo naman po kaming 10K subscribers. Kasi parang magkaroon naman kami ng kahit kaunting At least mag 5 digits man lang. At saka magkaroon naman ng credibility. Diyos ko, sino naman po maniniwala sa amin? Kung subscribers po namin, 2,000, 1,000. So yun lang talaga yung pinag-pray namin. And then binigay ni Lord. Ang jopal naman ng mukha namin nung pagkatapos niyang ibigay yung hiniling namin, hihiling na naman kami ng mas mataas. Same thing with Sakita sa YouTube. Ang sinabi lang namin, gusto lang namin malibre yung hotel. Tapos gusto lang namin airfare. Tapos nung ibinigay niya, nahahangad pa ba ulit kami ng pera? Nahiya kaming magswapang, maging greedy. Kasi natatakot kami na baka in an instant, bawiin to sa amin. Parang, di ba ganun sa buhay? Yung minsan, sa sobrang, ang dami-dami nating hinihiling, nakakalimutan nating magpasalamat. Maging grateful. And then, ganito pa yan. Kunyari, binigay sa, for example lang binigay sa amin yung 10K na hinihiling namin na subscribers. Tapos, nung nabigay siya sa amin, hihiling na naman kami ng 15K or ng 20K. Ang nangyayari, hindi mo na-i-enjoy yung achievement mo at hindi mo ma-i-enjoy yung ibinigay sa'yo ni Lord kasi hindi pa man nag-ask ka na naman ng something. So, nung ibinigay sa amin yung 10K, wala kaming hiniling na kahit in-enjoy lang namin yung 10K. So, ganun din siya. So, katulad din ngayon, dito sa ginagawa nating pagta-travel, ini-enjoy lang namin lahat. Wala na kaming hinihiling. Ang hinihiling lang talaga namin, maging safe lang talaga kami. Huwag tayong magkasakit. Huwag kami magkasakit. Kasi hindi kami makapag-travel. Puro traveling na talaga sa isip namin. Oo, diba? And then, ito, maniwala ulit kayo sa hindi.
tuwing gigising kami sa umaga, nagkakape kami, ang prayer lang talaga namin, Diyos ko Lord, sana makagawa kami ng content na mag-e-enjoy kayo or Maka-inspire. makaka-inspire or makaka-connect kayo sa amin. Kasi ayaw naman namin na for the sake of makapag-vlog lang that day, kere na. So hindi kami nagwi-wish na, Lord, sana makagawa kami ng 3 vlogs today. Lord, sana makagawa kami ng 2. Walang ganun. Or, Lord, sana maraming views itong gagawin namin. Lord, sana itong pupuntahan namin, maging maging 100k views, maging viral. Wala po talaga siyang ganun. So, pinagpipray lang namin, sana, kung magiging masaya kami rito sa experience namin, maitawid namin sa kanila. Kung hindi man kami magiging masaya, magkamali kami, matutunan nila kung bakit kami nagkamali at hindi na yun mangyayari sa kanila. Yun lang talagang hinihiling na. Bago namin sagutin yung pinaka-last question, ito pakasigit lang namin to para hindi na tayo paulit-ulit. Kasi meron kasi nagko-comment lagi na bakit hindi nyo na lang i-clip yung mic. Ganyan. Yung iba, naintindihan namin, super sa amin, super concerned. Pero yung iba kasi, ang dating, sinisita kami na para kaming mangmang na hindi namin alam kung paano gamitin yung mic. Diyos ko naman, alam naman po namin na pwede siyang i-clip, pero guys kasi, ang laki kasi ng pagkakaiba. For example, ito, pagka kinlip ko kasi siya, talaga kailangan ko talaga i-justify. O pagpalagay natin, i-clip ko siya. Ganito yung magiging boses niya, guys. O yan. Ito yung boses niya, di ba kulob siya? Tapos tignan nyo, hindi magbabago yung boses ko. Mahina siya. Pero kapag hawak-hawak ko kasi siya, eto siya. So for sure, mas malakas siya. Kasi guys, ganito yan. Kapag nagbablog kasi kami, mukha lang malakas pakinggan sa inyo. Pero mahina kasi yung boses namin. Kasi, ayan, katulad niya, no? May mga tao kasi sa paligid, nahihiya kaming makabulahaw. So, kaya as much as possible, yung salita namin, gusto namin mahina, tapos nakadikit sa mic, para hindi kami makabulahaw ng mga tao. Ibang tao. Oo, so ganun siya, hindi kami maka-istorbo, lalo na sa mga transportation, or for example, nanonood kami ng something, Kaya nagsa restaurant, kumakain sa tayo, restaurants, ganun. kumakain, ganun. Pagka nakakilip kasi siya, mas limited yung boses na maririnig nyo, mas kulob yung maririnig ninyo. And then kapag humahangin, ayun din, hindi nyo na rin ako masyadong maririnig. And then, for example, di ba may nag-a-announce? Kung nakakalip siya, mas maririnig nyo yung nag-a-announce kaysa sa akin. Ayun, siguro naman makikita nyo naman yung difference. Ayun yung difference. So, hindi nagbabago yung boses ko. Pasensya na, kailangan lang namin itong sabihin sa inyo. Kasi yung baka kasi mami, akala nila mangmang tayo na hindi natin alam kung paano gamitin yung mic. Alam naman po namin. Pero syempre, kami kasi yung nag-edit, alam namin yung difference kapag ka naka-mic na naka-clip at saka yung mic na nakaganito. Oo. Hayaan nyo nang lagi kong hawak yung mic or hawak ni Enzo. Kasi daw baka daw napapagod. Yung iba nga kasi concerned, baka daw napapagod kami. Okay lang po mapagod kami. Ang importante po sa amin, maintindihan nyo po ng maayos, yung clear yung sounds, at hindi tayo makabulahaw sa mga nasa paligid. As in, mahina lang yung boses namin pag nagbablog. Kaya akala nyo mukha lang kaming malakas yung boses pag tumatawa, ganyan. Hindi, kasi naka-mic po tayo. So, yun lang siya. Ito na yung last. Baka sabihin, ang dami talaga. Ang hilig talaga nitong dalawang tong mag-justify. Oo, kasi naman, laging akala nyo, mukha lang po kaming tatanga-tanga. Pero hindi naman hindi, minsan lang. Oo, pero hindi naman to the point na na talaga kami. Diyos ko. So, ayun lang. And then, ang last na, saan ba papunta tong channel natin? To be honest, guys, siguro nga ang kaibahan nga lang siguro sa amin. Ayun nga, di ba last time humingi na kami sa inyo ng pasensya? Kasi baka mamaya nafe-feel nyo na parang wala kaming direction ni Enzo sa buhay or wala kaming direction ni Enzo sa vlogging. Baka nga. Kasi nga, to be honest, wala naman kasi kami ini-aim sa vlogging. Ang ini-aim lang kasi talaga namin, mag-travel. Ng 2 years, ng 2 years. sunod-sunod. At kung ano yung gusto namin ipakita sa inyo, at kung ano yung gusto naming puntahan. So, hindi kami nag-ano na, ito i-vlog natin kasi ito yung baka mas maraming views to. Ang iniisip lagi namin, saan kami pupunta? Ano ba yung pwede namin sa inyong maipakita na baka interesting sa inyo? So, kung tatanungin nyo kung ano yung magiging direksyon ng channel natin, as vloggers kami dalawa ni Enzo, hindi rin po namin alam. Pero kung tatanungin nyo kami kung ano yung magiging direksyon nung channel natin as travelers kaming dalawa ni Enzo, marami. We are so excited kasi ang dami pa pala namin hindi nagagawa na pupuntahan. So doon kami mas excited. Hindi sa kahinat na nung channel natin kung lalaki ba siya or makikilala ba tayo. Walang ganun.
ang excited kami kasi ang dami namin gustong puntahan at yung mga gusto namin puntahan. Tingnan nyo guys ha, Diyos ko, you know us naman nga. Alam nyo, pag excited kami, dapat na gumagay. Ang dami namin exciting na places na gustong ipakita sa inyo at isama kayo. So doon kami na-excite. So doon papunta yung channel natin. Walang mababago. Yung authenticity na nakikita nyo, yan pa rin yun. So excited kami kasi ang dami nating bagong places na pupuntahan. Meron tayong babalikan na katulad namin, yung Hong Kong halimbawa na lang, akala natin napuntahan na natin lahat, tapos yun pala, dami pa palang hindi. So, yun yung gusto namin gawin. Pupunta tayo sa mga kilalang bansa or city, tapos magpapakita kami doon ng something na bigla kayo makakapag-isip na, ay, may ganyan Meron talaga. palang ganun doon, Oo. ganon. So, ganun yung gagawin natin. Doon kami excited. I'll be excited na excited kaming nakakakita ng isang lugar, isang bagay na akala namin hindi nag-i-exist. Kaya nakita nyo rin doon, di ba, sa Tayo di ba, Village. grabe yung pagka-amaze namin, ganyan. And then, yung, for example, sa Thailand, yung Islam sa Islam. Thailand, kasi hindi naman namin in-expect na merong ganun. So, ganun lang siya. And then, yung hindi mo in-expect, nakikita mo siya mismo at na-experience mo siya mismo. So, yun yung pupuntahan ng channel natin. Same old authenticity yung may offer namin sa inyo. And lalagyan natin siya ng iba't ibang variation. Pupunta tayo sa mga kilalang lugar para dun sa mga first time magta-travel. Siyempre, bigyan natin sila ng mga ano ba dapat nilang makita doon. And then, hahanap tayo ng mga lugar or makakainan na hindi nyo rin naman masyadong alam. Or kami din, hindi rin namin alam. Kaya nga, again, nagpapasalamat kami doon sa mga Team Authentics dyan. Authentics. Ang dami. Sa mga Team Authentic natin dyan, na tinanggap nyo na kami kung ano talaga kami, kung ano yung gusto namin gawin, kung saan namin gusto pumunta. Hindi nyo na kami inaano doon sa formula na, ay hindi, dapat para dapat marami gagawin kayong nyo. views, ganito dapat gawin nyo. Kasi guys, ang dali, lalo na ngayon, kahit papaano, ilan na tayo, 30-something o 30k something na tayo. Kumbaga, mas malaki yung chance natin pang mas, kung gagawa tayo ng formula, yung tamang formula ng travel vlogging, ano ba yan? Yung magsha-shopping, magkakain, ganyan. Kung ganun yung gagawin natin, mas malaki yung chance natin na At saka diba, mas maraming manood. mas less effort para sa atin yun. Totoo, mas less effort yun kasi alam nyo yung pagkain, isa yan sa pinakamadaling gawin kasi Ngata ka na ng ngata. ngata ka rin na ngata. Pupunta ka lang sa isang lugar, sasabihin mo lang yung lasa. And then magpakatotoo ka lang kung masarap o hindi. Yun lang, ang dali niyang gawin. Pero the fact na hindi pumapasa sa standard namin yun, paano namin siya itatawid sa inyo? Pero yung paminsan-minsan lang, carry lang yun. Pero gagawin namin siya ng isahan lang. Hindi yung sa isang lugar, ang food trip natin, 5. Oo. Or At sa saka, isang... at saka nga, di ba guys, food trip yung favorite ko, pero nag-a-adjust ako. Oo. Malungkot siya. Oo. Although, kumakain-kain kami, pero hindi naman namin pinapakita. Again, lahat ng nakikita nyo sa vlogs, hindi naman yun 100% yun yung ginagawa namin sa... Ito pa, alam nyo yung lahat ng nakakasalubong namin, nagugulat sila. Ang tanong sa atin, hindi kayo... Nag-vlog ba kayo? Asan yung camera nyo? Ganun Ba't hindi kayo palagi. nagbablog? Kasi sabi nga namin sa inyo, pag hindi kami nagbablog, nakikita lang kami, para kami aanga-anga, lakad lang kami ng lakad. Ganyan, naami sa lugar, ganun lang palagi. Or nakaupo lang somewhere. Ayan, for example ngayon, kung hindi tayo nag-uusap ngayon, nakaupo lang kami rito, naghihintay na lang ng flight. So nagugulat sila, nakakasalubong nila kami na wala kaming dalang camera. So bihirang-bihira kayong makakakita na natatiming na nagbablog tayo, tapos bigla may mag-hi. Sasama natin sa vlog. May sasama natin sa vlog. Bihirang-bihira yun sa mga awa ng Diyos, sa mga lounge, sa mga airport lounge, ang dami nating nakikita, nakikilala, or nakakakilala sa atin, nakakakwentuhan natin. Pero lahat yun, hindi naman natin yung nasasama sa vlog kasi hindi naman kami nagbablog ng 100%. So kaya maraming salamat po sa inyo. So iba na kasi talaga yung tagline ng buhay namin. Not to see the world, feel the world. Diba? Pag nasa isang lugar ka, wag mo lang siyang tignan. Ayaw namin na pag nag-vlog kami, para kaming tour guide na, guys, eto yung ganito, eto yung ganyan. Dito kayo papasok, dito kayo lalabas, dito kayo kakain. No, kasi ano yan, madali nyo yung ma-research. Ang gusto kasi namin, ma-feel ninyo
yung lugar mismo. Yung sa amin palang mafe-feel nyo na para doon ba ako? Sa panonood nyo palang malalaman nyo. For example, umakyat tayo sa Fansipan, yung malalaman nyo na kagad na, kaya ko ba yun? ganon. Kaya ba ng nanay ko yun? Kaya ba ng anak ko yun? Ganon. Kasi napakita namin sa inyo yung pagod namin, yung excitement namin. Pagka mahilig naman kayo sa nature, ipinapakita rin namin sa inyo na ganito yung na-feel namin doon sa lugar na to. So yun siya. Ang gusto namin ipakita sa inyo, yung experience. More than sa parang information na, eto yan, dito yung ganyan, dito. Hindi naman tayo tour guide. O, paminsan-minsan may ganun din naman tayo. Pero hindi kami talaga doon nakatutok. Kasi ang gusto talaga namin mapa-feel sa inyo yung vibe at yung magiging experience ninyo just in case na pupunta kayo sa isang lugar. So pasensya na ulit kayo. Maraming salamat sa kita nito na pambayad sa... Travel tax. Maraming salamat. Inisponsoran nyo kami. Ito na yun. Ito yung pinambayad namin sa travel tax. Ito na yun. Itong vlog na to. Baliw talaga na to. So again, maraming salamat po from the bottom of our hearts. Pupunta na naman po tayo sa next destination natin. Eto lang yun guys, nasa point kami ngayon ng buhay namin na hindi kami nape-pressure sa kahit saan. Hindi kami nape-pressure kung saan tayo nakalugar, hindi kami nape-pressure kung ilan tayo, hindi kami nape-pressure kung ano yung meron tayo. Alam niyo kung ano ginagawa namin? Ini-enjoy lang talaga namin lahat kasi ang tagal naming pinangarap to, tapos ibinigay sa atin. Hindi namin to sasayangin kasi hindi namin alam kung hanggang kailan to. Ayaw namin na vlog, tapos biglang maputol, tapos biglang pagbalik, ay sayang, sana pala, in-enjoy na lang namin. Eto, ano't ano man mangyari, wala man mangyari sa vlogging career natin. At least kapag nawala na kaming vlog, mas makikita nyo na kami, kasi magkakaroon na uli kami ng business. Ipapromote lang natin yung business Pero na natin. yung business. So, ayun. So, at least wala kaming magiging pagsisisi. Ini-enjoy namin lahat. And sana yung pag-enjoy namin, na itatawid namin siya sa inyo, na i-inspire namin kayo. Yun ang pinaka-importante sa amin, ma-inspire namin kayo. Sino ba yung gusto naming ma-inspire? Ang gusto kasi talaga naming ma-inspire, lalo na di ba may mga nag-ano sa atin, nagme-message na sana at the age of ganito, Magawa ko na rin yung ginagawa nyo. Ganon. alam nyo, ano na ako, 50 na ako, pero hindi pa ako nakakapag-travel kasi ganito, ganyan. Yun yung, pero nang dahil sa vlog, ayun pa, alam nyo, yung sa may, last na to, promise, yun dun sa may Boracay na, ang tagal namin nagpaplano, akala namin hindi namin kaya. Alam nyo, parang achievement sa kanya yun, nadala ko na yung pamilya ko sa Boracay. Yun yung masarap. Hindi... Kaya pasensya na kayo na hindi target natin masyado yung mayayaman, yung mga ganito. Kasi, paano pa ba namin sila mai-inspire? Wala na akong makitang way para ma-inspire sila. Pero yung medyo, yung alam nyo na yun, yung ma-inspire natin sila na, kahit pala ganun, lalo na yung ginawa natin yung Maldives at Jeju. Grabe yan. Ang dami naming na-receive na messages dyan, na PM dyan, na pwede naman palang mag-Maldives na hindi ganito. Pwede naman palang pumunta sa Jeju talaga ng walang visa. So yung maka-inspire tayo, winner na kami doon. So maraming salamat ulit. Pasensya na kayo. Tumalak-talak na naman tayo. Huwag kayo mag-alala. Babawi tayo sa next series natin. Itong next series natin, Hati, ang pupuntahan talaga natin, same country maybe, first time natin doon sa lugar na yun. Yun talaga yung pinakapupuntahan natin. Pero kailangan natin dumaan sa isang lugar na nadaanan natin. Kasi sayang naman, nandoon na tayo. So kaya, we are so excited. And then sana lahat mangyayari according sa pinag-pray natin. Kung hindi man, meaning may iba pa talagang plano sa atin or baka hindi ngayon yung tamang panahon or timing. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyo. Sana po malinaw na po ulit para kapag nag-live tayo, simpleng chikahan na lang tayo. Huwag na yung mga mabibigat na chikahan. Ibang topics naman. Tapos yung nagkakamustahan na lang tayo. Huwag na yung bakit hindi kayo ganyan, ba't hindi kayo ganyan. Kaya sinagot na natin lahat ngayon. Ngayon, kung meron talaga kayong gusto itanong, i-PM nyo na lang kami. Oo, i-explain namin sa huwag na dun sa may, pag nagla-live tayo, doon magko-question ng gano'n. Kasi, kapag sinagot ko kayo ng mahaba, yung maraming, matatabunan,
hindi natin sila mababasa. Ayan, maraming salamat ulit, hindi matatapos yung pasasalamat namin kasi parte kayo nito dahil, of course, dahil to sa biyaya ng Panginoon, kaya namin natupad yung pangarap namin ngayon. And then, kaya namin siya na-enjoy because of you guys. Suporta Di ba sa niyo, suporta guys. ninyo? Kasi kung hindi, baka nagagawa din namin to, pero baka medyo gipit na kami. Medyo ano na, Oo. kwenta na ng Kwenta kwenta. na kami ng kwenta. Ngayon, kahit papaano, hindi. Kasi dahil yan sa suporta ninyo, malaking parte kayo nito. And with that, tama na ang chika. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na nating mga travel vlogs. Bye, Bye everyone! everyone!